lutang-lutang pa, no? Magandang umaga po sa lahat. Ayan, tinitignan ko lang po kung okay tayo lahat, no? Ang ating pong obispo ay dapat nasa kanyang visitation sa Parish of Christ the Redeemer. Pero alam niyo naman po ang aking ibinahagi sa inyo kagabi na siya po ay kasalukuyang nagpapagaling at nagpapalakas. Ano po? Ipanalangin po natin siya, sama niyo po siya sa inyong panalangin. At natuloy pa rin naman po ang visitation ngayon sa Church of Christ the Redeemer. Ang kumatawan po sa ating obispo ay si Father Pierre. Ano po? Panalangin din po natin sila sa kanilang pagbiyahe. At kung mapapansin niyo po sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias, binanggit niya po si Jacob. Sino ho dito ang hindi nakakakilala kay Jacob? Hindi yung hindi nakakakilala kay Jacob. Wala ho, no? Ayos, lahat tayo kilala natin si Jacob. At si Jacob po ay alam natin, kung alam niyo po ang kanyang history, siya po ay isang deceiver o mandaraya. Siya po ay nang-aangkin ng hindi sa kanya. Mandurugas. Pero ang pagtukoy po sa kanya ni Propeta Isaias ay isang pinili. Sabi niya po, my servant, my chosen. At hindi po hinintay ng ating Panginoon na si Jacob ay maging deserving para tawagin niyang chosen or maging deserving para tawagin niyang lingkod. Ngunit, ang pangako ng ating Panginoon, sinabi niya doon, I will rain down upon him on the parched ground, sa isang lupang bitak-bitak. Ang aking pangako ay ang ulan. At alam po natin ang ibig sabihin ng ulan. Pagpapala po, blessing. At ang ibig pang sabihin nito, God poured out His Spirit. Ibinuhos ng ating Panginoon ang kanyang Spirito kay Jacob and to the next generation at sa mga susunod pa na salinlahi. At may binanggit po dito na linya sa aklat ni Propeta Isaias. Ang sabi po dito, is there a God besides me? Sabi po ni Isaiah, there is no rock. I know not any. Walang ibang bato. Wala akong kilala ni isa. At sa ating pagbasa kay St. Paul, pinangalanan niya itong batong ito. May pangalan itong bato. Anong pangalan nung rock? Dwayne? Hindi ho yung wrestler, hindi yung artista. Hindi si Maui, hindi ho. Anong pangalan ng rock? Hindi ho De La Rosa, ha? Ang pangalan po ng batong sandigan ng ating pananampalataya at ng ating buhay ay si Kristo Jesus. Wala pong iba. At itong batong ito, sabi sa Psalm 139, He hems us in from before and from behind. Ang ibig sabihin po nito, ibig sabihin ng verse na to, God gives us comfort. God gives us comfort. Ano hong ibig sabihin ng comfort? Hindi ho yun yung comfort na, yes. Hindi po. Ang comfort na sinasabi sa atin ng Panginoon na kanyang ibinibigay ay isang kapayapaan na hindi natin maunawaan bakit tayo payapa,
Pero yun ang pangako sa atin. Sa kahit anong nangyayari sa ating paligid o sa ating personal na buhay, meron tayong kapayapaan, meron tayong comfort. At ang promise sa atin is, kagaya ng sinasabi ng ilan sa life insurances, sabi ng ating Panginoon, I've got you covered. Yon ang pinaka-insured, nakakabigay pa ng assurance sa atin. At kasabay din nun, ang binibigay na paliwanag sa atin ng Psalm 139, binibigyan tayo ng pagkakataon mag-surrender. Hindi po sumuko, pero isuko natin ang lahat sa Kanya. Hindi sumuko as in give up. Isuko, isurrender. Bitawan natin ang ating mga pinangahawakan. At ang ibig sabihin lang po noon is, you and I are not in control. Hindi ho tayo ang may hawak ng sitwasyon. Hindi po tayo ang may hawak ng sitwasyon. Ang ating Panginoon. Isurrender po natin sa Kanya. God is in control. Amen po ba? Yun. At itong ground na sinasabi ni San Pablo, kung saan tayo dapat nakatayo, ay isang tungtungan na hindi tayo binibigyan ng spirito ng pagkaalipin. Hindi po tayo binibigyan ng spirito ng pagkaalipin. Ang binibigay po sa atin ay the spirit to become sons and daughters. That's why, with all confidence in God, we can say, Abba, Father. We can call God our Abba, Father. Walang namamagitan. No, hindi siya sir, hindi siya boss, hindi siya ibang tawag. Ang tawag natin sa Kanya ay Ama. At ang ibig sabihin po nito ay intimacy or closeness, na ang Panginoon ay hindi malayo ang loob sa atin, siya ay malapit. At siya ay nasa sa atin, kasama natin. Abba, Father. At kung mapapansin niyo po, doon sa ating pagbasa sa Ebanghelyo, ito po ay ang parable of the tares of the field. Hindi na po binasa yung buong passage. Ang binasa po sa atin ay yung explanation. Sabi po dito, kahit po yung ating pag-ani sa field o sa bukid, sa kabukiran, ay hindi rin ganun kadali. Kasi po, ang wheat o ang trigo na sinasabi sa ating pagbasa sa Ebanghelyo ay may kasama ring mga damo or mga damo na may tinik na akala ng farmer, parehas sila ng trigo. Hindi po, ginagaya lang. That's why, kinailangan doon sa parable na yon, alam nung magha-harvest kung ano ang itsura ng wheat at saka ng damo or ng grass. That's why, hindi po niya hinayaan na mapahalo sa ani yung weed, yung grass. Ang natira lang ay ang wheat. At pinaliwanag naman po ito ng ating Panginoon. Ang ibig po sabihin sa atin, the righteous will shine like the sun in their Father's kingdom. Nahiwalay na po ang damo. Ang natira na lang ay ang ani. At nawa tayong lahat ay mapasama doon sa ani. Tayo po ang aanihin. At dahil doon, the righteous, both you and I, will shine like the sun,
kagaya ng araw sa kaharian ng ating Panginoon. At itong pagsinag or pag-shine natin ay hindi isang season lamang o may phase lamang. Ngunit ito ay forever. Magpasawalang hanggan. Ang ating pagniningning, yun pala ang tamang term, pagniningning, ay kagaya ng mga bituin sa langit, sabi nga ni Propeta Daniel, ay para mag-guide sa mga tao pabalik sa kaharian ng Diyos. To lead the people to righteousness. Tayo ang magiging tanglaw sa kanila. Binigyan tayo ng liwanag ng ating Panginoon. At para sa atin ngayon, mga kapatid, tayo ay hindi binibigyan or ipinapadala sa misyon para maghanap ng solid ground anywhere sa labas. If you believe, ngayon pa lang, nasa solid ground na tayo. We're already standing on solid ground. Alam niyo po yung kanta, di ba? We are standing on solid ground. Holy ground. Pero that holy ground is still and will be the solid ground for us. May isa pang kanta, on Christ the solid ground, rock I stand, all other ground is sinking sand. At ang Diyos, pinapadala tayo sa misyon, hindi para maghanap ng tutungtungan. Nakatungtong na po tayo sa solid ground. At the same rock, kung saan sabi niya kay Peter, that I named you Peter, because on this rock I will build my church. Akala natin si Peter yung tinutukoy. Hindi po, ang tinutukoy pa rin ng ating Panginoon ay siya. Siya pa rin ang batong sandigan, ang batong saligan, the cornerstone of our faith. And He built His church on that rock, on Himself, Christ. At manatili po tayong nakaugat, nakatungtong sa batong ito. So solid ground na ito, kagaya po ng sinabi sa kanta, lahat ng ibang klasing tungtungan ay sinking sand o lumulubog na buhangin. Isa lamang po ang ating kailangang tungtungan at panghawakan. Yan po ang ating Panginoong Jesus. That is the good news of our Lord Jesus Christ. Please stand. Let us now profess our faith in the words of the Nicene Creed.